Welcome to K-Catalog. Level 4, Unit 6 pa rin tayo. Page 76 naman tayo for grammar number 2. Doro. Yan. So, pwede kay verb, pwede kay adjective. Masabi sa explanation, 위에 오는 행동이나 상태가 앞말과 비슷한 정도임을 나타낸다. So, yung explanation dito, medyo mahirap siyang intindihin, no? So, sa English, ang sabi niya kasi, it indicates that the following action or state is of a similar degree to the preceding word. So, ang suggestion ko, mas magre-relate tayo sa ano yung i-associate natin na English or Tagalog term and paano siya ginagamit in a sentence kaysa dun sa explanation mismo. So, dito, isa sa pwede nating isipin is yung to the point where, tapos yung kadugtong, no? Tapos, another one, so ito yung duro, no? Pwede din yung to the extent that, yan. So, usually kasi you're describing, no, yung action or yung state nga, tapos kung ano yung degree niya. So, sobrang saya to the point where, pwede yung ganun, no, or sa sobrang lungkot to the extent that, so yun po siya. So, tingnan natin yung example. 사비 Irin, 요즘 학교마다 국제 교류가 활발해서 교환 학생 프로그램도 많이 생긴 것 같아요. Sabi niya, nowadays, or it seems like international exchanges are active at every school these days. So there are a lot of exchange student programs now. Sa Tagalog natin, sa panahon ngayon or in these days, sa bawat paaralan, maraming ginagawa or madalas na ginagawa. Okay, so yun yung active niya dyan, no? Ang mga international exchange. International exchange. So, syempre, kapag may international exchange, yan. So, that's why, kaya naman, sa tingin ko, nagkaroon na din ng maraming exchange student programs. So, Gyohan Hakseng, exchange student program. So, ayan, no? If mapapansin nyo yung Kyoryu at saka Gyohan, pareho sila na exchange. So, marami tayong ma-encounter na ganyan dito sa level 4, no? Similar words pero, same word pala pero magkaiba yung Korean niya. Tapos sabi ni Angela, so dito na sa sinabi ni Angela ginamit yung grammar. 네, 저도 대학교 때 한국에 교환 학생으로 온 적이 있었는데 시간이 얼마나 빨리 지났는지 모를 정도로 즐겁게 지냈어요. Sabi niya, yes, I also came to Korea as an exchange student during my university years. And I had so much fun that I didn't even realize how quickly time was passing. Okay, sa Tagalog natin, oo, ako din, nung college pa ako, yan, nakapunta na rin ako ng Korea as an exchange student. So, yun yung gamit niya na visa, no? Student siya dito. And, sa sobrang saya, yan, so, na-enjoy niya yung oras, no? 즐겁게 지냈어요. So, sobrang na-enjoy ko to the point where or to the extent that hindi ko na namalayan na mabilis na lumipas yung oras. Okay? 시간이 얼마나 빨리 지났는지. Hindi ko na namalayan na ganun nakabilis lumipas yung oras. Okay? Yan. Bakit nga? So, sobrang sobrang na-enjoy ko. Yan. Sobrang na-enjoy ko to the point na hindi ko na namalayan. So, moruda yung dinugtungan na word, no? Yan, moruda. Hindi ko na alam na gano'n na pala kabilis yung oras. Okay, so again, no, yung jongdo dyan, to the point that, or to the point where, or to the extent that. Another one. 어제 늦게 퇴근했어요. 피곤해 보이네요. 사비 niya, did you get off work late yesterday? You look tired. 사got sina, 요즘 일이 많아서 아침에 못 일어날 정도로 피곤해요. So sabi niya, I have so much work these days. Tapos anong sabi niya dito? kay 일어날 정도로 피곤해요. So
Ang technique diyan is mag-start tayo dun sa dulo, yung dinugtungan nung Uljong-doro yun muna yung i-ano natin 'no, anong tawag dito, translate. So, katulad dito, "즐겁게 지냈어." So, na-enjoy ko yung oras tapos to the point na hindi ko na namalayan. Tapos na gano'n na kabilis yung paglipas ng oras. So, gano'n din dito. So, 'di ba tinanong siya, "Oh, late ka ba na nag-off sa work kagabi or kahapon?" Sabi niya, "Mukha kang pagod." So, yung sagot niya, "Oh, marami kasing trabaho these days." Tapos ito na 'no, sa umaga or eto muna, pigonheyo. So, pagod ako to the extent that hindi ako makabangon sa umaga. So, yun siya 'no. Gaano niya sinasabi yung pagod niya? Pagod niya to the point kung saan hindi siya makabangon sa umaga, gano'n siya kapagod. 'Yan, so yung nauna natin kanina si Angela gaano niya na-enjoy yung stay niya sa Korea, na-enjoy niya yung pag-stay niya dito to the point na hindi niya namalayan na gano'n na pala kabilis yung oras. And then 이 소설책은 밤을 새워서 읽을 정도로 재미있어요. 사비 niya, sosolchek means novel. So sabi niya, "This novel is so interesting that I stayed up all night reading it." Okay, so gaano daw ka-interesting yung binabasa niyang libro? Sobrang interesting niya 'no, to the point kung saan binabasa daw niya ng nagpupuyat siya 'no, to the point na nagpupuyat ako sa pagbasa, okey? So, 밤을 새워서 again ibig sabihin niyan is mag-stay up late at night, 'yan. So, 'yun siya 'no. And then yung pang-last natin, 출퇴근 시간에는 말 디딜 틈이 없을 정도로 지하철에 사람이 많아요. During rush hour, the subway is so crowded that there is no room to even set foot. Yan. So, 'pag sinabi kasi natin dito na "발 디딜 틈이 없다." So, ayan 'no. Ibig sabihin po niyan is sa Tagalog meron tayong sinasabing hindi mahulugang karayom kapag sobrang daming tao 'no. So, ibig sabihin there's so much people dun daw sa subway, sobrang crowded nga daw, to the point na hindi na makitaan ng space. So, even yung 'pag ano natin 'no, i-interpret natin literally, bal, foot, 'yan. Tapos didil to me, so no space. So, wala ng space para man lang maiapak yung kanyang paa. So, gano'n ka-crowded yung Chihatchol daw or subway. Okay, so again 'no, dito dinugtong yung Uljong-doro kay Opta, ayan. So, paano ulit yung ano natin dito, sarami manayo, sa sobrang dami ng tao doon sa subway to the point kung saan hindi ko na maaano 'no, maiapak doon, wala nang mapaglagyan yung paa ko. 'Yan, so sa'tin kung gagamitin natin yung hindi mahulugang karayom 'no, sobrang dami ng tao na hindi mo na mahulugan ng karayom. Kasi 'pag hinulog mo, hindi mo na makikita nga kasi sobrang daming tao. So, dito tayo kay Uljongdoro, Ryuljongdoro, yung ating rules. So, madali lang naman siya kapag may batchim, Uljongdoro, 'pag wala, Ryuljongdoro. Tapos pareho yan kay verb at kay adjective 'no, so walang exception. For activity 1, so dito tayo sa example, 동생의 외국어 실력. So, yung foreign language skills nung kapatid, tinatanong niya. 동생의 외국어 실력이 어때요? How's your siblings' foreign language skills? So, yung sagot, dito niya kukunin, 국제기구에 지원하다. So, ibig sabihin po niyan is, 지원하다 to apply, yan, or to be of help, maging part ka no, nung isang international group or organization. Tapos, 외국어를 잘하다. Okay, so magaling. So, well or good. So, yung skills nung kanyang kapatid sa foreign language ay maganda or magaling. To the point kung saan pwede na siyang mag-apply or to be of assistance or help dun sa isang international org. So, yun yung sagot niya, no? 국제기구에 지원할 정도로 외국어를 잘해요.
Sabi niya, yung kapatid ko is good at foreign language, good enough to apply to international organizations. Okay, so next dito tayo, paano yung gagawin natin sa number 1? So yung questions madali lang, so gagayahin mo lang 'to. "이링 씨의 회사가 어때요?" Kamusta yung pinapasukan mo na company, Iring? So yung sagot, kung ikaw si Iring, "해마다 해외 지사를 놀리다." So sa kanya mo idudugtong yung 정도로. So dahil wala siyang 받침, 놀릴, then 정도로. 놀릴 정도로. Ang pangit ng sulat natin. 정도로. tapos 발전하고 있어요. So again, yung sagot sa number 2, 해마다 해외 지사를 놀릴 정도로 발전하고 있어요. 사비 niya, we are expanding our overseas branches, no? So, tapos dito, 발전하고 있어요. Ibig sabihin, growing, 발전하고 있어요. So, lumalaki daw yung kanilang company. Okay, to the point kung saan every year nag-e-expand sila, no, sa ibang bansa. 해외 지사. So, 해외 is overseas branch. 지사 branch. Then, 해마다 every year. Tas nilida, ibig sabihin, tumataas yung bilang ng kanilang branches or nagkakaroon sila. Okay, so dito tayo kay number 2. 오늘 고향의 날씨가 어때요? So, puro ano lang yan, dadagdagan mo lang ng iga 어때요. Sulat ko na rin dito, no? Mabilis tayo. So, number 2, kamusta ang weather sa lugar nyo today? Sagot, 앞이 안 보일 정도로. 비가 많이 내려요. So, ano ibig sabihin nun? Umuulan to the point na hindi mo makita yung nasa harap mo. 앞에 안 보여요. Okay, so 앞에 안 보일 정도로 비가 많이 내려요. Then number 3, kamusta ang Jeju Island? 계속 생각나다. So, magiging 계속 생각날 정도로 아름다운 곳이에요. So, ano sabi niya? Kamusta ang Jeju Island? Sobrang ganda ng lugar na yon to the extent that palagi ko siyang naiisip. Okay, and then number 4, Itaewon이 어때요? Kamusta ang Itaewon? So, 한국인 아니라고 생각될 정도로 문화가 다양해요. So, sobrang various or sobrang iba-iba yung culture or parang napaka-diverse ng culture to the point where niisip ko na hindi siya Korea. Okay, so it doesn't feel like Korea. 한국이 아니라고 생각. Okay, so yun siya, no, yung 을 정도로. To the point where or to the extent that sinasabi mo yung degree nung na-explain ay nung sinasabi mong action or state. So, I hope na ano niyo, sundan niyo siya, no? And then dito tayo. 여러분이 경험한 일을 친구와 이야기해 보세요. 얼마나 많이 먹었어요? So, gaano karami yung nakain mo? Ano pa? 얼마나 시험 공부를 했어요? Gaano na yung pag-aaral na ginagawa mo? Yan, gaano ka nakasipag nag-aral to this point? Or ano pa ba? 얼마나 좋아했어요? Yun, kung ano man yung gusto mo, no? Gaano mo siya kagusto? Okay, pwedeng tao, pwedeng bagay. Yan. So dito, yung example na sagot, 친구의 생일 파티에서 배가 터질 정도로 많이 먹었어요. So ito siya, no? Gaano karami yung nakain niya?
marami akong nakain to the point kung saan yung puputok na yung tiyan ko, yun yung ibig sabihin 'no, tojida kasi to explode, eh, yan. To pop or to explode. Sobrang dami kong nakain to the point kung saan puputok na yung halos pumutok na yung tiyan ko dun sa party daw nung sengel party nung kaibigan niya, okey? So, gawan din natin yung tatlo na yan. So, again dito 'no, yung dano diyang "bal디딜 틈이 없다." Ibig sabihin crowded, sobrang crowded, yan. To the point na ni paa mo hindi mo na maiapak, wala ng space. Or puwede niyo ulit isipin yung hindi mahulugang karayom na expression natin sa Tagalog. So dito, tatlo 'no. Yung una, gaano karami yung nakain mo? Sabihin natin, kahapon sa buffet, sobrang dami kong nakain to the point where na-impatyo ako. So yun yung gamitin natin. So, 어제 뷔페에서 배탈 나다. So yun yung gagamitin natin. So 배탈 나다 magiging 배탈, 배탈이, lagyan natin ng E particle 'no. Tapos 날 정도로. Then 많이 먹었어요. Another one, 얼마나 시험 공부를 했어요. So gaano na karami yung inaral mo or paano yung ginawa mong paraan para sa pag-aaral. So puwede natin sabihin, nag-aral ako for the exam to the point where nagpuyat ako. Gamitin natin yung nagpuyat. So, 밤을 새우다. So yun yung word natin 'no, 새우다 magiging 세울 정도로. Tapos 시험 공부를 했어요. Tapos yung pangatlo, 얼마나 좋아했어요. So yung gawin nating example dito, nung high school ako meron akong isang singer na gusto. At gusto ko siya to the point kung saan araw-araw yung kanta lang ng singer na yun ang pinakikinggan ko. So in Korean, puwede natin sabihin 고등학교 때. So 고등학교 때. Tapos meron isang singer, so not specific kaya 어떤 가수. 어떤 가수를, so 를 yung gagamitin natin kasi yung pinakagusto nating sabihin is gusto siya 'no, 얼마나 좋아했어요. So gusto natin siya pero yung 좋아했어요 sa dulo na ng sentence 'no, yun na yung ending natin. So dudugtong natin diyan yung, everyday 그 가수의 노래만, tapos yung dudugtungan natin ng grammar na 을 정도로 is yung verb na 듣다, to listen. So pinakikinggan ko lang palagi, araw-araw yung kanyang music. So 들을 정도로. Tapos ended with 좋아했어요. So again, 고등학교 때 어떤 가수를 매일 그 가수의 노래만 들을 정도로 좋아했어요. So paano ulit yan? Nung high school ako, meron akong singer na gusto. To the extent that pinakikinggan ko ay yung kanta lang ng singer na yon araw-araw. So yun po siya 'no. And if mapapansin niyo yung grammar na yan, so yung dinudugtungan ng uljongjoro puwedeng verb or adjective 'no, tapos yung ending is puwede din siyang another verb or puwede ding adjective. So katulad dito sa number 4, dayang hada. So this is an adjective 'no, yan, diverse or various. So depende po 'no sa statement mo. So kasi you're describing again yung degree nung sinabi mo na action or status. So this is 을 정도로 grammar ng level for unit 6.
And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.